Olivia's POV. Ang hindi ko inaasahan ng gabing yon ay ang matawag at maging isa sa nabigyan ng award sa ilalim ng pangalan ng Hotel Alfonso. I was so glad to receive the award. Nagpasalamat din ako ng marami sa butihing may-ari ng pinagtatrabahuhan ko. Lumawig ang gabi. Mas dumami rin ang tao sa buong paligid. Nagpapasalamat ako dahil hindi ko na muling nakaharap pa si Carter. Katulad ng lahat, nakikisalamuha rin ako sa isang kakilala na naroon. Ang iba nakilala ko lang sa mga convention seminars na aking nadadaluhan. Oh, Olivia, my daughter is finally here. Come on, I will introduce you to my daughter, Talia. Ang nakangiting pahayag ng ginang na si Mrs. Alfonso. Isang hindi pang karaniwang ganda ang siyang namataan ko na lumapit sa aming direksyon. Nang napatingin naman ako sa kasama nito'y bigla ako napatayo ng matuwid. I did not expect that he will show up again. At kasama pa nito ang anak ng mga Alfonso. Lumunok ako at tumiwas ng tingin ko rito. Nilagok kong aking wine at gumiti sa ginang nakatabi ko. Hola, mi hija. Buenas noche. Humalik ang mag-ina sa pisngi ng isa't isa. Hola, mama. I was frozen. Sa mag-ina lang nakatuon ang mga mata ko. Pero alamdam ko at ramdam na may pares na mga matang nakatuon sa akin. Di ko na lang pinansin at kunwari wala ako nakikitang tao sa paligid namin. Iha, I would like you to meet Olivia Silva, our one of the best employees in Hotel Alfonso. Olivia, this is my daughter, Talia. Pagpapakilala nito sa aming dalawa ng anak niya. Hola, Olivia. Nakangiti nitong pagbati sa akin, kasabay ng paglahad nito ng kamay sa akin. Hola. Nakangiti ko ring pagbati sa kanya. Oh, mi hija, ¿quién es este hombre aquí? Ah, mama, this is Carter Jones. Agad ako napabuntong hininga nang banggitin ni Talia ang buong pangalan niya. He came from the Philippines. He was here tonight for this ball, mama. Carter is also the owner of the prestigious Jones Hotel in the Philippines. Napapatango ang ginang sa sinabi ng anak nito. Nakita ko rin nagkamay ang mga to. Oh wait, Olivia is also from the Philippines? Naparunok ako nang sa akin nakatuon ang mata ng mga ito. You said you also worked as a manager in one of the hotels in the Philippines. So did you know Carter, Olivia? Aha? Hindi ko alam kung sasagutin ko ba ito sa tanong nito sa akin o hindi. Let me just introduce them to each other, Mama. Carter, Olivia. Olivia, Carter. Hi, Olivia. Napatingin ako sa kamay na nakalahad sa aking harapan. Tumikim ako. Nilipat ko ang baso na may lamang wine sa kaliwa kong kamay. Hi! Saka ko tinanggap ang pakikipagkamay nito. Ramdam ko ang mahigpit na pakikipagkamay nito sa akin. Nagkatitigan din ang aming mga mata. Nang tumikim si Talia, bigla ko nahilang kamay ko rito at kasabay ng pag-iwas ko ng mga mata rito. No, he's not familiar with me, ma'am? Ah, okay. Napapatango ang ginang. Oh, look who's here tonight. Napatingin kaming lahat kay Mr. Alfonso na patungo sa direksyon naming lahat. Papa! Agad lumapit dito si Talia. Hindi ko na sila inintindi pa. I just excused myself na may tumawag sa pangalan ko. Nakipag-usap ako sa ibang personalidad upang takasan ang presensya ni Carter na nasa pamilya ng Alfonso. Habang nakikipag-usap ako sa iba, napapadalas din ang paglunok ko ng alak. Dahil sa mga alak na nainom ko'y napapadalas na rin ang ngiti at pagtawa ko sa mga kausap ko. Hanggang sa mga nakausap ko'y unti-unting naglalaho dahil sa hinihila mga ito upang magsayaw ng romantikong musika na nakasalang sa stereo. Namapag-isa na lang ako sa round standing table na nasa isang tabi at tumawag ako ng waiter. Kumuha ko ng panibagong alak at ininom iyon. Maglalasing ka ba? Napasinghap ako dahil sa paglitaw na isang pamilyar na tinig na iyon sa aking tabi. Oh, ikaw pala. Kumunot ang noo ko nang wala itong kasama. Where is Talia? I don't know. Diretsong sagot nito sa tanong ko. Tumaas ng bahagya ang kilay ko. Bakit hindi mo alam? Tumikim ako nang ma-realize ko ang tono ng pagtatanong ko. Napahawak ako sa aking noo at napapailing dito. Just forget my question. Sige, maiwan muna. Why always avoid me, Olivia? Napatingin ako rito. Hindi kita iniiwasan. Sagot ko rito at saka nilunok ang natitirang alak sa baso ko. Nagulat ako nang hinawakan ni Carter ang kaliwang pulso ko. Sa kanya pinagmasdan ang nakita niya roon. Alam ko gusto niyang makita yung tattoo sa wrist ko. Ito ay isang maliit na halo na may pakpak na tattoo. May petsa, buwan at taon ninyo na nakaukit sa gitna ng mga pakpak.
Narinig ko ang paghinga nito ng malalim. My child! Naparunok ako kasabay ng pagpintig ng dibdib ko. He was staring at me. Ako rin nakipagtitigan dito. Sa mga oras na yon, nakaramdam muli ako ng bigat sa aking dibdib. Isang taon na nakalilipas at patuloy pa rin akong nanghihinayang sa pagkawala ng anak ko nang dahil sa isang trahedya. Sa mga oras na yon, parang nanumbalik sa akin ang lahat. Olivia, sa tingin ko hinahanap ka niya. Look, patungo na siya rito. Sabi ko at agad binawi ang braso ko rito. Wala akong pakialam sa kanya, Olivia. Come, let's dance. Kumunot ang noo ko. Maya-may namataan ng mga mata ko si Tamaro sa hindi malayo. No, I am with someone. Ang noo naman nito ang kumunot. Who? Carter, come here. Let's dance, honey. Biglang tumaas ang kilay ko sa aking narinig. Your honey is calling out your name. Maiwan ko na kayo. Enjoy the ball. Tsaka ko to iniwan ng tuluyan ng makalapit si Talia sa aming kinatatayuan. Tinungo ko naman kaagad ang direksyon ni Tamaro. Kumuha muna ako ng 2 baso ng alak sa waiter na napadaan. I immediately offered it to Tamaro. Nagtataka man at tinanggap naman niya yon na nakangiti. I let him talk to those men at ako naman na natili lang sa tabi nito hanggang sa nawala isa-isa ang mga kausap nito. Congratulations, Olivia, he said. Matamis akong umiti dito. Thank you, Tamaro. Let's have a toast. Sure. At tinaas ito ang baso, ganon din ang ginawa ko. Tamaro, will you dance with me? Tanong ko rito ng mahagip ng mata ko, ang nagsasayaw na si Carter at Talia. Ngumiti ito. Oo naman. So? Inilahad nito ang kamay sa akin. Thanks. Tinanggap ko yon saka nakaisa kami sa maraming kaparehang sumasayaw. Tamaro, pwede bang humingi sa'yo ng pabor? Alam ko wala akong karapatan na hilingin to. Ngayon sa'yo pero... Pabor? Anong klaseng pabor naman yon, Olivia? Kasi... Biglang naglapat ang mga mata namin ni Carter. Madalim siyang nakatitig sa akin ng mga oras na yon. Napatingin din si Tamaro sa direksyon na aking sinulyapan. I remember him. Siya yung lalaking naabutan ko sa apartment mo noon. Kasama mo siya rito? Tanong nito. Tumingin ako kay Tamaro. No, actually, kani-kanina ko lang siya nakita rito. Balita ko kasal ka sa kanya. Napalunok pa ako sa tanong nito. Bahagya akong tumango. Yes, noon. But we are already annulled. Tamaro? Annulled? Why? What happened to your marriage with that man? Nagtataka nitong tanong sa akin. Mahabang kwento. Are you avoiding him? No. Umiling ako rito. Ngumiti ito. Yes, kahit ipagkaila mo sa akin. Oh, Olivia, kilala kita ng halos 2 taon nating pagkakakilala noon. So why are you avoiding your husband? Ex-husband, Tamaro? Pagtatama ko rito. Ngunit muli ito habang nagsasayaw kami. Then, anong pabor pa lang sinasabi mo? Oh wait, alam ko na. Lumapit ka sa akin ngayon dahil nandyan siya, am I right? Mariin akong lumunok at di makatingin dito ng diretso dahil sa tingin ko yun nga ang dahilan ko kaya ako lumapit dito. Yumuko ako at maya-maya rin muling tumingin sa mga mata nito. I am really sorry for disturbing you, Tamaro. Kasi he is with someone, right? Yung kasayaw niya. Tumango ako. Yes, anak ng boss ko ang kasama niya. Napapailing ito. It seems you're jealous of her. Hindi. Again with the lies. Oh, come on, Olivia. Ako lang to, si Tamaro. Wika nito. Let's just dance and stop with that topic, okay? Sabi ko rito. Don't worry, Olivia, dahil patas lang naman. Kaya yon ay dahil kanina pang masama ang tingin niya sa akin. Tamaro, please stop talking nonsense. Please? Okay, kung yan ang gusto mo. Nakangiti nitong sabi. Pasalamat ka't malakas ka pa rin sa akin sa kabila ng mapanakit mong ginawa sa akin noon. Bigla ako nahiya sa sinabi nito. Sumeryoso ang pagtitig ko rito. Sorry sa nagawa ko, Tamaro. Ngumiti siya. Ayos lang. Sa katunayan nga magpapasalamat pa ako sa iyo Nang dahil sa kabila ng ginawa mo noon sa akin, nakilala ko naman ang taong para sa akin. Napahinga ako ng maluwag sa narinig ko mula rito. And I am so much happy for you, Tamaro. Saka ako ngumiti. Sabi ko na nga ba, hindi tayo para sa isa't isa Hindi tayo bagay. Bagay sa atin bilang magkapatid lang. Do you agree with that? Of course, I agree with you. Sagot din ito na nakangiting katulad ko. Oh, Tamaro, I want to hug you as my brother right now. Then hug me.
para mas magselos ang isa dyan. Tukoy nito kay Carter. I said don't mind him. Wala na kami. He's just only my ex-husband. Kaya wala kang dapat ipagselos. I am free. And he's also free to get along with another woman, okay? Bahala nga kayo. Kayo mag-usap sa usaping yan. Basta ayoko matulad kami sa inyo na hiwalay sa isa't isa. Ngumiti ako at yumakap na nga ako rito. Hindi ako magagaya sa amin. Basta mahalin mo lang ako ng totoo ang babaeng pakakasalan mo. Basta ialay mo lang ang lahat ng pangunawa at pagmamahal mo sa kanya. At basta wag ka lang gumawa ng mga bagay na labag sa damdamin ng asawa mo. Humarap ako kay Tamaro. Mahalin mo ang asawa mo, ha? At wag na wag mong sasaktan ng damdamin niya. Dahil kaming mga babae may hangganan din ang pagtitiis namin sa taong minamahal namin. Olivia? Nagtataka si Tamaro sa mga namutawi sa aking labi. Nang may napadaang waiter, kumalas ako rito at kumuha ng 2 baso ng alak. Let's have a toast again. Tinanggap naman yon ni Tamaro. We toast and then I was about to sip it nang may mahigpit na kamay ang pumigil sa akin. Kagat itong kinuhang baso sa akin at ito mismo ang uminom na yon. Can I dance with your girlfriend, dude? Di pa nakakasagot si Tamaro nang agad na ako nitong hilahin at pinatong agad nito ang mga braso ko sa kanyang balikat. Carter, what are you doing? Nakakunot-noot mahinang tanong ko rito. I just want to have this dance with you, Olivia. Masama ba? Magagalit ba agad siya? Tanong nito na mas lalo pang hinapit ang bewang ko patungo sa katawan nito. Napasinghap naman ako na mas malapit ang mga katawan namin sa isa't isa, lalo na ang mukha ko sa kanya. Carter, stay away. So, you're with him again? What's his name? Tamaro? Nagkabalikan kayo? Kailan pa? Ang sunod-sunod na seryosong tanong nito. Kumunot ang noo ko at nakipagtitigan ako sa madilim nitong mukha. Gumalaw ako at pinilit kong kumawala sa kanyang pagkakahawak sa aking bewang. Ngunit mas sumigpit naman ang pagkakahawak ito sa akin at mas ramdam ko ang pagkakalapit ng mga katawan namin. Our face is also very near to each other. Konti na lang at lalapat ng labi nito sa labi ko. Let me go, Carter. May diin kong wika dito. Akala ko tamang ginawa ko na hayaan kitang lumayo noon. But I am all wrong, Olivia. Wika nito habang titig na titig sa aking mga mata. Nang di ko na kaya pang makipagtitigan dito, iniwas kong paningin ko rito. Stop this, Carter, and let me go. Now! Pare-pareho tayong may kasama sa event na to. I am not with someone. Liar! Sabi ko na muling nakipagtitigan dito. Sa mga oras na yon, masuyo na itong nakatitig sa aking mga mata. I am not. Umiling ito. Kahit kailan wala ng babaeng naging involved sa akin, yon ay simula nang umalis ka sa buhay ko. My heart gasped. Lumunok ako na mariin habang nakatitig sa mga mata nito. I stopped moving. I don't care. I'm not even interested to know that. Sabi ko at pinilit na kumawala at lumayo ng tuluyan dito. Papasok ako sa Hotel Alfonso ng umagang yon na may bigla akong namataan na isang bulto ng lalaki na pamilyar sa akin. Ito ay nakatayo sa may reception area at nakatalikod to sa entrance area sa bungad ng hotel. Oh, what? It's him. Carter. Saad ng aking isip. Napayuko ako at napahawak sa aking noo. Ginagawa ko yon dahil sinusubukan kong itagong aking mukha sa kanimang humarap to sa direksyon ko. Psst! Psst! Napatayo ako ng matuwid na makita ko si Kara. Sinisititan ako sa hindi kalayuan. Tumalikod din ako sa direksyon ng reception area. Hey, Kara! Pilit akong ngumiti dito. Why are you in a hurry, honey? Ha? Because I am late with my meeting? Pagsasinungaling ko rito. Nakikisabay na rin ako sa paglalakad nito patungo sa elevator. I make sure na matatabunan ako ng malapad itong katawan. Hey, are you okay? Of course I'm okay. How about you? Nangunot ang noo nito sa akin. Ha? You are weird, dear? Yumuko ako at nagpanggap na may hinahalongkat ako sa aking bag nang masulyapan ko ang paglingon ni Carter sa aming nilalakaran. Shit! Sorry, I am just in a hurry, you know? Go ahead, mauna ka. Wika nito. Gusto ko pa sanang matawa sa pagbigkas nito ng wikang Tagalog, ngunit hindi ko na yun pinansin, dahil iniiwasan ko pa rin na makita ko ni Carter. Oh, yeah, I think I should go first. Bye, Kara. See you later. Tsaka ako nagmamadaling sumakay ng elevator patungo na second floor ko sa ng opisina ko.
Nakahinga ako nang tuluyan na ako nasa loob. Napapailing ako at napapantapal pa rin sa aking noo. Ano kasing ginagawa niya rito? Okay, I will not assume na pumunta siya rito dahil sa akin. No, it's because of Talia Alfonso. Yeah, si Talia ang ipinunta niya rito. Saad ng aking isip. Sa isiping yon, umayos ako ng tayo at nagtaas ako ng noo. Pagkapasok ko sa aking opisina, nagsimula na agad ako magtrabaho. Ginugol ko ang oras ko doon kahit pilit pa rin sumisiksik doon ang imahe ni Carter habang may hinihintay sa lobby kanina. Siguro naman wala na siya ngayon sa lobby. Hay, ano bang pakialam ko kung nandun pa rin siya? I really need to go down and check the restaurant and also the kitchen area. Sa isiping yon, nagdesisyon na akong lumabas sa aking opisina at bumaba dahil coffee break na rin namin sa mga oras na iyon. Pagkapasok ko sa may kalaking restaurant, binati agad ako ng mga nakangiting mga empleyado. Pinasadahan ng aking tingin ng ilang mga nag-dine-in ng mga oras na yon. Parang marami-rami na namang customers ha? Sabi ko sa kawalan. Ma'am Olivia. Lumingon ako sa tumawag sa akin. Yes, Belen? Ma'am, there's a client who's looking for you. Who? Tanong ko. Bigla akong kinabahan dahil ang biglang pumasok sa aking isip ay si Carter. Umiling ito. I don't know, ma'am, but they occupied the lawn table. Sagot ito sa akin. They? Mahinang tulungkot, saka ako unti-unting lumingon sa lawn area na tinukoy nito. Olivia, here! Ang pagsenya sa akin na nasa medyo kalayo ang table na sinulyapan ko. Nakahinga ako na sa wakas makita ko si Tamaro na may kasamang babae sa likod niya. Ngumiti ako sa loob-loob ko dahil hindi pala si Carter yon. Tumikim ako at ngumiti nang tuluyan na ako lumapit sa mga ito. Hey. Hi, Olivia. Tumayo ang dalawa. Anyway, this is Bianca, my fiancée. Babe, she is Olivia, my friend. Hi, Olivia. Inabot sa akin ni Bianca yung kamay niya habang nakangiti. Hello, Bianca. Nice to meet you. Nakangiti ko ring pakikipagkamay dito. Upo kayo. Anyway, nakapili na ba kayo ng o-orderin nyo? Yes. We want to try the best dishes of this hotel. Wika ni Tamaro nang maupo na ang mga ito. Oh, good. Wait, ako na mag-o-order para sa inyo? Tinawag ko ang empleyado ko at saka sinabi dito lahat ng best-seller dishes and dessert na nasa menu. Nang umalis ng waiter, humarap ako sa mga ito. You're working here, Olivia? Tanong ni Bianca sa akin. Yes. Nakatango ko ng tugon. Actually, she's the manager of this restaurant, babe, so will you join us, Olivia? Kung hindi nakakaabala sa'yo. Tumingin ako sa aking orasang pambisig. Sure, pwede. At naupo na nga ako sa harap ng mga ito. Nasa ball ka rin ng Sabado ng gabi, Olivia. Naikwento sa akin ni Tamaro. Napatingin ako kay Bianca. Yup, doon kami nagkita nitong si Tamaro. Nagkataon lang after almost 2 years, nagkita kaming muli. Ah, how great. Pero sayang wala ako sa ball. Oo nga eh. So, are you okay now? Hindi na ba masama ang pakiramdam mo? Yes, hindi na. Kaya inayin na ako rito ni Tamaro. Before we go back to Maldives, akala ko nagbibiro lang siya nung sabihin sa akin na may kaibigan siya rito sa Hotel Alfonso na nagtatrabaho. Ngumiti lamang ako. Matagal ka na nagtatrabaho rito? 1 taon pa lang. Oh, your order is already here. Sabi ko sa mga ito. Tumayo ako, tinulungan ko ang waiter na iserve ang mga pagkain nila. They immediately eat. Inaaya nila akong sumalo sa kanila. Nakisalo naman ako pero dessert lang kinain ko. While we're eating, di naman nawala ang masayang usapan hanggang natapos sa mga ito. Babe, comfort room muna ako. Paalam ni Bianca rito. She's nice. Sabi ko na nawala si Bianca. Pwede na ba? Nakangiti nitong tanong sa akin. Pwedeng pwede. Sang-ayon ko naman. So, uuwi na pala kayo? Oh yes, that is why sinadya na kita rito. Kailan lang flight mo? Nakabook na kami ng ticket namin para bukas. Si Bianca kasi ilang araw lang nakalive sa trabaho niya. Also, her boss needs her in company. Saan nito? Ah, okay. Napapatango ako. Maya-maya hindi ko sinasadyang mapasulyap sa may entrance ng restaurant. Ngunit bigla ko na ialis ang paningin ko sa bungad nang masulyapan ko ang pamilyar na bultong papasok. Shit! Anong ginagawa niya rito? Tanong ko sa aking isip. So wala ka bang balak bumalik sa Maldives? I mean, kahit magbakasyon lang? Ha?
Nautal akong humarap dito kahit pa ang dulo ng mga mata ko ay nakatuon sa bagong pasok at mismong sa direksyon na inuupuan namin patungo. Oh, anong ginagawa niya rito? Walang kailangan itago dahil alam ko na nakita na ako nito sa pagpasok pa lang nito sa entrance and transparent door. Ramdam ko ang pag-upo nito sa table na hindi kalayuan sa amin. Ramdam ko rin ang seryosong bukas ng mukha nito habang kinukuha ng waiter ang order nito. I said, kung wala kang balak magbakasyon sa Maldives, I cannot promise pero susubukan ko naman kapag may mahabang bakasyon ako, but so far wala pa. I understand. Ang layo naman kami ng Spain ng Maldives. Oo nga eh, nakakatawa kong tugon dito. Where's your boss? I want to talk to your boss. Sir? Where? Bigla ako napalingon sa pagtaas na isang pamilyar na boses na yon. Nagtataka ako kung ano ang nangyayari. Oh, the jealous husband again. Ang wika ni Tamaro nang mapalingon din to sa reaksyon ni Carter. Ex-husband, Tamaro? Whatever. Nakangising tugon nito sa akin. Excuse me, ma'am. I am sorry to disturb you but one of our customer is looking for you. Wika ng waiter nang tuluyan na makalapit sa akin. Alright. Go ahead, Olivia. Bago niya pa ako pagkamalang lalaki mo. Sabi nito pagkaalis ng waiter na kausap ko. Crazy. Yeah. Love makes me crazy. Sagot naman ito. Huminga ako na malalim at saka tumayo sa aking kinaupuan at tumungo sa mesa ni Carter. Yes, sir. What can I help you? Wika ko pagkalapit ko rito. Matutulungan mo ako kung lalayo ka sa kanya. Wika nito sa seryosong tinig at mukha. Biglang kumunot ang noo ko. Carter, stop it! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mahinang wika ko rito. I know. And I also know that he is already engaged. Alam ko. Sa katunayan kasama niyang babaeng napatigil ako nang bumalik si Bianca. Yan ang babaeng papakasalan niya. Napanganga pa siya. Tumingin sa akin ng mataman. Okay, I'm sorry. He said. Napapailing na lamang ako rito. Pagsasalita na sana ako na may naunang nagsalita. Excuse me, Olivia. Aalis na kami. Tinig iyon ni Bianca. Oh, thank you for visiting me here. Nakangiti ang wika ko sa mga ito. Thank you pala dahil hindi mo pinababayaran sa amin ang bill namin. Walang anuman. Sagot ko kay Bianca. Hanggang sa muling pagkikita, Olivia. I hope you can come to our wedding soon. Kahit alam naming napaka-imposible. Ngumiti ako rito. Congratulations in advance. I wish you a happy marriage. Salamat. Then, Bianca kissed my cheeks. Bye, Olivia. Sa muling pagkikita. Wika naman ni Tamaro sa akin. Nang nawala ang dalawa, hinarap ko naman si Carter. Enjoy your food, sir. Excuse me. Pinilit kong ngumiti sa kanya, tsaka ko ito tuluyang tinalikuran. Olivia? Hindi ko to pinansin at dire-diretso lang ako sa aking paglalakad patungo sa kitchen area. Hanggang kailan kaya iiwasin ni Olivia si Carter? Ano ang gagawin ni Carter para makuha si Olivia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.